Ang lahat po ay pumwesto na sa kanilang mga upuan at ilang minuto lang po tayo po ay magsisimula na sa ating gawain sa umagang ito. Hallelujah! Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Inaanyayahan ko po na tayong lahat ay tumayo na sa pagsisimula po ng ating gawain. Hallelujah! At ihanda po natin ang ating sarili sa pagpupuri sa ating Panginoon. Sige po, samahan niyo po muna ako sa isang panalangin. Hallelujah! Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito na patuloy niyong ipinagkaloob sa bawat isa. Salamat po sa buhay at kalakasan na patuloy naming nararanasan. Lord, salamat po sa iyong patuloy na pag-iingat na makarating kami ng ligtas at payapa sa iyong bahay-sambahan. Sa umaga nga pong ito, Panginoon, dalangin po namin na patuloy niyong buksan ang aming mga puso, ang aming mga isip, na makapagbigay ng papuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Ikaw nga po ang patuloy naming maranasan sa aming pagpupuri sa umagang ito. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Hallelujah! Samahan niyo nga po kami na ipalakpak ang ating mga kamay at isayaw at iindak ang ating mga katawan sa pagpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Siya'y may kasagutan. Minsan ba? Itaas mga kamay at ito ay ikaw ay kay Jesus ating Diyos, Haring tunay. Sumayaw, uminda sa awiting may galak. Problema'y siya'y may kasagutan. Tayo
Sa'yo lamang. Hallelujah. Patuloy nga po nating ituon ang ating presensya ng Panginoon sa pagpupuri sa Kanya. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay hawak mo sa iyong kamay. Wala sa aking pagmulat hanggang sa paghimbing, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Dinig mo ang siyang gabay sa kasakitan. Nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, o Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, magpakailanman. Hanggat
mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos.
Dakilaan mo lamang, Panginoon. Sambahin ka, O Diyos. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na ikaw lamang ang karapat-dapat na dakilain sapagkat ang pag-ibig mo lamang, Panginoon, ang hindi nagbabago. Ikaw ay tapat at banal sa iyong mga pangako. Kaya, O Diyos, ikaw lamang ang aming patuloy na pupurihin, sasambahin at dadakilain sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Good morning. Kumusta po ang bawat isa sa atin sa umagang ito? Sabi ng awit, handog niya ay kalakasan, handog niya ay kagalakan. Amen. Patingin nga yung kagalakan na handog ng Panginoon sa atin sa araw na ito. Yan. Praise the Lord. Napakaganda yung mga ngiti natin dahil tunay na ang handog ng Panginoon sa atin, hindi lamang sa araw na ito, kundi sa lahat ng oras. Yung handog ng Panginoon sa atin ay kagalakan. Amen po. Kahit sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, dahil ang handog ng Diyos sa atin ay tunay na kagalakan, nandun pa rin yung ngiti. Hindi naaalis yung ngiti. Kaya sabi nga ng awit, ngiti na ate, ngiti na kuya. So, sabihin mo sa katabi mo, ngiti ate, ngiti kuya. Yan. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. So, ngayong umaga, before we proceed to the preaching of God's Word, meron akong nais na pakinggan natin na awit. As we listen to the song, I ask everyone to prayerfully listen to the songs. As I believe, God will also use this song to speak to us, to give meaning to the message of the Lord this morning. Naniniwala ako na gagamitin ng Panginoon yung awit na ito to give more meaning to the message that the Lord wants us to hear this morning. Amen? So, pakinggan natin ito ng mabuti, prayerfully, and let us meditate upon the message of the song because I believe this is a song that God has put also in my heart na alam ko na as God's instrument to share God's word today, gagamitin din ng Panginoon ito to bless us this morning. Amen. So this is the song.
Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, and Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within his presence. I speak Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Yung mensahe, napaka-amazing, di ba? Ang dahilan kung bakit ang bawat isa sa atin ay nandito is because of the message of the song. Amen? It's all about Jesus. It's all about Jesus. Sabi mo sa katabi mo, it's all about Jesus. Yeah. It's all about Jesus kung bakit tayo nandito. It's all about Jesus. Bakit we are unique. Magkakaiba tayo. Iba-iba yung ating pinanggalingan, yung brought out natin. Okay? Pero nandito tayo ngayon because of Jesus. Amen? Can we all bow down and let us pray? Father God, we thank you. Papasalamat po kami, Panginoon, dahil kahit po doon sa napakaikling mensahe ng kanta, alam namin na sa oras na ito, Panginoon, you have already give us the message, Lord, that you want us to learn today, that you want us, O Lord God, to appropriate, Lord, that you want us, O Lord God, to receive, Lord, that you want us, O Lord God, to be thankful, O God, because of the name of Jesus, O God. Ang dahilan kung bakit kami nandito ngayon, Panginoon, is because of that name, the name of Jesus. Father, we thank you, Lord. Bless your words. Bless the teaching of your words. Bless the preaching of your word. Lord, bless your servant. Hayaan niyo, Ama, na ikaw, ang aming Panginoong Jesucristo lamang, ang siyang makita sa aming pong kalagitnaan sa umagang ito. Ang lahat ng papuri, Panginoon, ay sa iyo. Pagpalain mo po ang lahat. Magmula sa online streaming po namin, mga nanonood po sa online, at ang bawat isa sa amin, even our family back home, Lord, dalangin po namin na wala ka pong lalampasan na pagpapalain sa umagang ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming samo at dalangin, at ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen at Amen. Praise the Lord. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon.
Hallelujah. Praise the Lord. One of the most encouraging statement of Apostle Paul na para sa akin ang isa sa pinaka-encouraging na writing ni Apostol Pablo ay makikita sa Romans chapter 1 verse 16. Ano ang sabi po doon sa Romans chapter 1 verse 16? Sabi niya, "For I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentiles." Sabi po ni Apostol Pablo. Mga kapatid, ang mensahe po ng Panginoon sa umagang ito is the courage to speak Jesus. The courage to speak Jesus. And please, samahan po ninyo ako, basahin ang salita ng Diyos na matatagpuan natin part of chapters 26 ng Acts po, verses 15 hanggang 18. So ganito po yung ating mababasa sa Acts chapter 26, beginning from verse 15 hanggang 18, sabi po diyan, "So I said, 'Who are you, Lord?' And he said, 'I am Jesus whom you are persecuting. But rise and stand on your feet, for I have appeared to you for this purpose, to make you a minister and a witness both of the things which you have seen and of the things which I will yet reveal to you.'" And all God's people will say, Amen. Amen po. Praise the Lord. God bless the reading of God's Word this morning. Ngunit, aminin man natin o hindi, nahihiya is the most common reason bakit maraming Kristiyano find no courage to speak about the name of Jesus. Or yung pag-usapan yung kanilang pananampalataya tungkol sa ating Panginoong Hesukristo, or even to share their testimony how they became born again. Ilang beses na natin i-share yung ating istorya ng kaligtasan, kung paano tayo niligtas ng Panginoon. Ilang beses na natin itong ikwininto sa iba. Even the simplest thing to do, handing a tract about the gospel of our Lord Jesus, still sometimes we find it difficult to do. Di po ba? Even the simplest thing to do, in handing a tract about the gospel of our Lord Jesus, still sometimes you find it difficult to do. Kasi nga, baka pagtawanan tayo, baka hindi tayo pansinin, baka ayaw tayong tanggapin, o yung ating ibibigay, yun yung pinaka-mahirap na kuminsan napaka-simple, pero napakahirap talaga na sitwasyon sa atin, yung i-reject tayo, O baka natatakot tayo, baka tignan tayo pababa, pataas, di po ba? Kung minsan mayroon mga ganun tao, di ba? We experience that sometimes when we share the Word of God, titintan tayo pababa, pataas. O kaya, may sisigaw sa atin, naluloko ka na ba? Nababaliw ka na ba? And worse is, there is a threat in our lives. Minsan, dahil sa mga nakikita din natin na mga karanasan ng mga mananampalataya, kagaya ni Apostol Pablo, nakita natin yung buhay ni Apostol Pablo. We are discussing about the courage of Paul sa kanyang pagpananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So the experience of Paul might make us or break us. It might give us courage or even give us, baka gawin tayong kung minsan, dalawa lang yan kung titignan natin yung buhay ni Apostol Pablo, yung nangyari sa buhay ni Apostol Pablo, pagkatapos niyang nakilala ang Panginoong Hesukristo, baka we will think twice. Ganun pala ang buhay ng isang mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, di po ba? Nakita natin kung ano ang buhay ni Apostol Pablo.
Okay? Hindi natapos yung kanyang yung nais gawin sa kanya ng mga tao dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Yung masamang nais gustong gawin ng tao sa kanya dahil sa ating Panginoong Hesukristo. No? Kaya nga sabi ko, this might encourage us or this might discourage us also to share Jesus, to speak Jesus to others. At kung minsan kadalasan tayo mismo ang gumagawa sa ating isip ng mga dahilan na lalong nagpapahina sa ating loob para hindi natin ipahayag si Kristo sa iba. Gayong alam naman natin, sabi na Apostol Pablo sa atin, the gospel is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Di po ba? Yun ang sabi na Apostol Pablo sa atin. I am not ashamed of the gospel of Christ because it is the power of God to change, to bring salvation to everyone who believes. Diba? In spite na alam po natin yung katotohanan na yon, sabi ko nga kanina, talagang minsan mahina pa rin yung loob natin na ibahagi ang ating Panginoong Hesukristo sa iba. Ang mga natunghayan po natin tungkol po kay Apostol Pablo sa pag-aaral at pakikinig po natin ng mensahe for the past week, tungkol sa courage, ay isang paalala po sa atin that we have an amazing and powerful God. Amen po ba? Na tayo ay mayroon pong isang Diyos na makapangyarihan at may kontrol ng lahat ng bagay. Kaya bakit tayo mag-aalala? Kagaya ni Apostol Pablo. So let us take a look on the amazing work of God to give Apostle Paul. Tignan po natin, this morning makikita po natin kung paano po gumalaw ang Panginoon sa buhay po ni Apostol Pablo. And I believe and I hope ito po yung magbibigay sa atin ng encourage na gawin din po natin yung part natin para ibahagi po si Kristo sa iba. Okay, verse 1. Sabi po niya doon sa verse 1. Sa chapter 26, verse 1, sabi niya, Then Agrippa said to Paul, You have permission to speak for yourself. So Paul motioned with his hand and began his defense. Alam niyo po, it was no other than the King Agrippa who gave permission to Apostle Paul to speak in the presence of Festus, in the presence of high-ranking military officers, okay, in the presence of prominent men in the city. Sabi niya doon, kung titignan natin yung last part ng chapter 25 ng Acts, makikita po natin doon, nagkumpul-kumpulan po. Tignan niyo yung galaw ng Panginoon, Nagkukumpulan po without knowing na ito yung plano ng Panginoon sa kanila. For them to listen the testimony of Paul kung paano siya binago ng ating Panginoong Hesukristo. Di po ba? Amen po ba? Yan. So it was no other than King Agrippa who gave permission to Apostle Paul to speak in the presence of all these high-ranking or great and small. Masasabi natin na great and small people during the time of Apostle Paul. I do believe this is one thing that the religious people don't want to happen. Naniniwala ako na ito yung, kaya nga nila ina-accuse si Apostol Pablo Kasi gusto nila makulong si Apostol Pablo or worse is mamatay si Apostol Pablo. Pero nakita natin yung ginawa ng Panginoon sa sitwasyon ni Apostol Pablo. Di ba? Na hindi po nila akalain na ganito pala yung magiging mangyayari, gagawin. Lalong nagbigay ng pagkakataon kay Apostol Pablo na ibahagi ang ating Panginoong Hesukristo sa mga tao. Di po ba? Apostle Paul is very much aware that those, yung mga religious people na yon, accusing him
forbid him to speak the name of Jesus. Alam naman natin nung panahon na yan, kapag banggitin mo yung pangalan ni Jesus, sabi nga, di ba, makita natin when the disciples speak after the name of Jesus became known to everyone in Jerusalem, in Israel, because of the wonders, because of the miracles that the Lord Jesus did, the religious people na-alarma po sila. Di po ba? Na-alarma po yung mga religious people. And because of that, dahil hindi na nila mapigilan ito, ang sabi nila sa mga disipulo, huwag nyo nang banggitin yung pangalan na yan. Di ba? Sabi nila. Don't you know that to speak the name of Jesus during their time is a worse offense? Napaka-worse na offense po yun. It is considered offense that is worthy of death. Yung banggitin mo si Jesus. Even now, makikita natin doon po sa Middle East, praise the Lord, nakikita natin hindi na masyado, because of the power of God. Makikita natin because of the power of God. Wala na dapat tayong Dito pinapakita sa atin na wala na tayo dapat ipag-alala. Wala na dapat tayong rason para hindi po ibahagi ang ating Panginoong Hesukristo sa iba. Parang makikita natin, the worst is over. Ito ay galaw ng banal na Espiritu na siyang nagbigay ng lakas ng loob kay Apostol Pablo na lalong ipahayag si Kristo. Kailangan din po nating intindihin ito, that it is God's business to make all things work together for good. Kaya sabi niya sa Romans chapter 8, verse 28, ito ang sulat mismo ng Apostol Pablo. Anong sabi ng Apostol Pablo? Kasi ito po yung naranasan niya. Ito po yung nangyari sa kanya. Ang sabi niya, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. It is God's business for us to tell Jesus, to speak Jesus to the world. It is not our business. It is God's business. Kaya yung kulungan na akala ng mga religious people ay makakahadlang kay Apostol Pablo na ipangakal si Kristo, yung kulungan po, hindi pala ito nakahadlang kay Apostol Pablo. Yung kulungan pala ang lalong nagbigay ng lakas ng loob kay Apostol Pablo at pagkakataon para ipahayag si Kristo sa iba. Na si Kristo ang tunay na Misaya. Kaya kung tayo ay natatakot makulong dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, then we can learn from Apostle Paul. Yung kulungan ang lalong nagbigay ng pagpapala, kalakasan kay Apostol Pablo para lalo niyang maranasan yung kapangyarihan ng Diyos sa kanya because of his obedience to speak the name of Jesus. Amen po ba? Kung nag-aalala po tayo na baka kung gawin po natin ito, ay magtampo yung mga kaibigan natin, hindi na tayo kausapin ng mga kaibigan natin. Okay? Or ano pa yung mga pwedeng isipin natin that because of Jesus, pwede tayong maging outcast of our society. And there is one thing that Apostle Paul also mentioned in verse 19. Sa verse 19 ng Acts chapter 26, sabi niya, "So then, King Agrippa, I was not disobedient to the vision from heaven." Sabi niya dyan. "So then, King Agrippa, I was not disobedient to the vision from heaven." Sabi niya dyan. Paul have mentioned a vision from heaven. Di po ba? Mayroon siyang mention dito kay King Agrippa, a vision from heaven. And I believe he is referring to verses 15 to 18. Okay. Ito yung binasa natin. Balikan po natin. 15. Tama ba yung verses ko? Hinati siya, Sorry po. Thank you, Brother Paul, dahil ginawa niyang mas,
Kasi nung ginawa ko kasi yung ano, kaya yung binasa ko po kanina ay parang binasa ko lang yung yung 2 verses. Okay, I'm sorry for that Kasi nung ginawa ko po yung slides nung kanina ay 4 po doon sa isang hindi ko napansin. So, thank you, Brother Paul. Ginawa ni Paul, siniparit niya to make it more readable para sa online po natin. So, balikan po natin yung Acts chapter 26 verses 15 hanggang 18. Sabi niya, "So I said, 'Who are you, Lord?' And he said, 'I am Jesus, whom you are persecuting. But rise and stand on your feet, for I have appeared to you for this purpose, to make you a minister and a witness, both of the things which you have seen and of the things which I will yet reveal to you. I will deliver you from the Jewish people as well as from the Gentiles to whom I now send you, to open their eyes in order to turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sin and an inheritance among those who are sanctified by faith in me." Bago pa lang maranasan ni Apostol Pablo yung mga grabe na sa kanya ng mga religious leader, nakita na niya kung ano yung mangyayari sa kanya. Okay? Alam na niya, nakita na niya. Ipinakita na ng Panginoon sa kanya kung ano yung kanyang pagdadaanan, kung ano yung mangyayari sa kanya. And it is the vision from heaven na sinasabi po ni Apostol Pablo kay King Agrippa. Several days after his encounter of Jesus, kaya makikita natin yung buhay ni Apostol Pablo, kung titignan natin yung buhay ni Apostol Pablo, several days after his encounter of Jesus, kasabay po, almost pagkasabay po ng pagkawala ng kanyang paningin. When his sight was restored, he was a totally different person. When his sight was restored, pagkatapos na ipanalangin po siya ni Ananias, and God restored his sight, he was a totally different person. At ang sabi niya doon sa chapter 9, verse 19 to 20, sabi niya sa 19 to 20, yan, "And after taking some food," ito ay yung na siya, nung nabulag siya, tapos dinala siya sa isang lugar, na kung saan pumunta doon si Ananias. And then after Ananias prayed for him, and then God restored his sight, sabi niya doon sa chapter 9, verse 19 to 20, sabi, "And after taking some food, he regained his strength. Saul spent several days with the disciples in Damascus. At once, he began to preach in the synagogue that Jesus is the Son of God." At once, sabi niya doon, at once he began to preach in the synagogue that Jesus is the Son of God. Hindi na niya kinailangan pang umaten ng mga makikita natin dito. The wonder-working power of God when He changes us. Na alam ko, hindi lamang po kay Apostol Pablo, kundi sa bawat isa sa atin. The only thing for us is maging clear po yung vision natin. Clear po kung paano tayo binago. Clear po sa atin kung paano tayo binago ng ating Panginoong Hesukristo. Dapat clear po sa atin kung paano nangusap at tayo binago ng Panginoon. Amen po ba? Kasi pag clear po yun, masasabi na natin kaagad sa iba ang tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Kagaya po ni Apostol Pablo. Kaya sabi niya dun sa verse 20, "At once he began to preach in synagogue that Jesus is the Son of God." That vision from heaven gave Apostle Paul the courage to speak Jesus from that day onwards. The vision from heaven was a proof about the truthfulness of Jesus as the Messiah. For Apostle Paul, there is no doubt that Jesus is the Messiah, whom they are waiting for. So I hope, bawat isa sa atin, na hindi, ang rason kung bakit hindi natin maibahagi si Kristo sa iba, because meron tayong pagdududa na si Kristo ang tunay na Messiah. No amen. No amen po. No amen po. Dapat kagaya po tayo ni Apostol Pablo, na alam natin
na ang tumawag po sa atin at nagligtas sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? The vision from heaven that Apostle Paul saw is no different from what the disciples saw when they witnessed. Naniniwala ako na kung ano yung ipinakita ng Diyos na vision kay Apostle Pablo dito, was no different. Hindi po siya kaiba doon sa nakita ng mga disipulo when they witnessed Jesus ascended to heaven in Matthew chapter 28, verse 18 to 20. And this writing, yung 28, 18 to 20, was already revealed to us, given to us. So naniniwala ako na kung ano yung vision na na-receive ni Apostol Pablo that give him courage to speak Jesus, ang bawat isa sa atin, na-receive po natin yung vision na yon. Amen po ba? Because chapter 28, verse 18 to 20 already revealed to us through the writing of the Gospel of Matthew. Ano ang sabi niya doon sa Matthew chapter 28, verse 18 to 20? Sabi niya, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Paul intentionally memorized. Si Apostol Pablo talagang intentional niya sa kanyang isip na minimemorize po yung vision from heaven. So wherever he goes, he courageously share the gospel of Jesus. So we need to do the same. Why? Because the important part of that vision is, ano po yung important part of that vision? Sabi niya doon, and surely I am with you always to the very end of the age. That was the important part of the vision na nakita po ni Apostol Pablo at ibinigay din po na ng Diyos sa bawat isa sa atin. And this will surely give us the courage to speak Jesus. Yung assurance po ng ating Panginoong Jesucristo sa atin, nang sabi po niya doon, and surely I am with you always to the very end of the age, sabi niya doon, is more than enough for each one of us to surely yung magkaroon po tayo ng lakas ng loob to speak Jesus. And Apostle Paul also, he speak Jesus only. Makikita natin sa buhay ng Apostol Pablo, wala siyang ibang binabanggit, wala siyang ibang bukang bibig kundi ang ating Panginoong Jesucristo. We preach not ourselves but Jesus. Amen po ba? We preach not ourselves but Jesus. The very reason why the Jews want him dead because of his faith in Jesus, whom they cannot accept. Because for them, Jesus is a son of a carpenter. Ano po? Para sa kanila kasi nakita nila eh. Nakita nila kung ano, sino yung nanay at tatay ni although hindi nila nakita yung proseso, Ang nakita lang nila yung siya ay ni-raise up ni Mary at ni Joseph, That is why ang tumatak sa kanilang isipan ay he is the son of a carpenter. So notice how Apostle Paul defended himself, Makikita natin doon sa buhay ng Apostol Pablo, sa kanyang pagde-defend po sa kanyang sarili before those who accuse him of wrongdoing, before Governor Felix, Festus, and even the last is King Agrippa sa chapter 26, he said nothing. Wala siyang ginawa, wala siyang sinabi, kundi itaas ang ating Panginoong Hesus. Except, ang makita lang natin na sinasabi na Apostol Pablo dito is yung old ways niya. Makikita na lang natin na yung kung sino siya dati at kung paano niya na-encounter ang ating Panginoong Jesucristo. At kapag sinasabi, when we speak Jesus only, kaya makikita natin dito, those who heard him speak Jesus, because there is power in the name of Jesus, they cannot contain
Hindi nila kayang ma-contain sa kanilang ano. Kaya every time na makikita natin, every time Paul speak about Jesus, makikita natin yung reactions from those who do not want to accept, do not want to acknowledge Jesus. Makikita natin yung acknowledge ni Festus, yung reaction ni Festus. Kaya makikita natin, sabi ni Festus, sa verse 24, nung nag-share po, nung sinishare na ni Paul tungkol ang ating Panginoong Jesucristo, sabi ni Festus sa kanya, at this point, Festus interrupted Paul's defense. You are out of your mind, sabi niya kay Apostol Pablo. You are out of your mind, he shouted. Your great learning is driving you insane. Sabi ni Festus kay Apostol Pablo. Imagine you are in the middle of sharing Jesus and you heard someone, it might be your mayor. Kunwari, tayo binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na mag-share sa labas, kagaya doon sa barangay, di po ba? Imagine At habang nag-share ka ng salita ng Panginoon, mayroong sumigaw, kagaya ni Festus. At sasabihin sa iyo, you are out of your mind, Sister Joe. Hindi Sister Joe, kasi hindi ka pa naman niya kapatid. Sister, you are out of your mind. Sabi niya sa iyo. Yung mayor yun, and even your governor in the city tells you the same thing. What will you do? Anong gagawin natin? Pero makikita natin ni Apostle Pablo, how did Apostle Paul react? Sabi ni Apostle Paul, I am not insane, most excellent Festus. Paul replied, what I am saying is true and reasonable. Sabi po ni Apostle Pablo. Kay Apostle Pablo, wala kang maramdaman na hinanakit. Wala kang maramdaman na hinanakit kay Apostol Pablo, kundi awa na sana makilala ni Festus ang ating Panginoong Jesucristo na nagligtas din sa Kanya. Okay. So makikita po natin, dito tinuturuan po tayo, that even in a difficult situation, sometimes kasi kung minsan nangyayari, parang minsan nakikipag-away din tayo Kapag hindi natin nagustuhan yung tanong ng sagot nila, di po ba? Kapag sinishare natin ang Panginoong Jesucristo sa iba at hindi natin nagustuhan kung paano yung reactions nila, kung minsan nadadala tayo sa emotion natin at kung minsan we defend ourselves. Dinidepend sa po natin at kung minsan nagiging self-centered na po yung ating mga sinasabi. So at this point, we are learning. Ang itinuturo ng Panginoon sa atin, kagaya po ng ginawa ni Apostol Pablo, makikita natin doon, wala po siyang naramdaman na hinanakit kay Apostol Pablo, kundi awa na sana makakilala din si Festus sa ating Panginoong Jesucristo. So let us remember that when we share Jesus to others, hindi po business po natin na i-defend sa po ang ating Panginoong Jesucristo. It is God's words and God's business to defend His word sa iba. Di po ba? For us, we need to leave the result to God. Kailangan lang natin i-leave po yung resulta sa Panginoon. And ito yung itinuturo ng Panginoon sa atin. And when King Agrippa also joined Festus to doubt Paul's intention, sabi din ni di ba, tinanong ni Paul si Agrippa. Kasi si King Agrippa isa siyang Jew Si King Agrippa isa siyang Jew. At marami siyang alam tungkol sa ating Panginoong Jesucristo bilang isang Hudyo. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa kanya parang makikita natin, parang napahiya pa si Apostol Pablo. Di ba naniniwala ka, King Agrippa, sa mga sinasabi ko? Pero anong sabi ni King Agrippa sa kanya? Sabi niya do you believe?
Sabi niya, then Agrippa said to Paul, "Do you think that in such a short time you can persuade me to be a Christian?" Sabi ni King Agrippa sa kanya. So kagaya din ng kanyang naramdaman kay Festus. When Paul replied to King Agrippa, he replied prayerfully. Hindi natin kasi sabay-sabay ito makikita natin yung sitwasyon ng Apostol Pablo. Sabay-sabay pinagtutulungan siya ng mga tao doon sa korte, ng mga matataas na mga tao na ito. Pero hindi po natinag si Apostol Pablo. He went on. He has the courage, still has the courage to speak Jesus to them. At makikita natin, hindi po nag-iba yung ugali ni Apostol Pablo. Diba? Hindi po nag-iba. Why? Because ang ating Panginoong Jesucristo yung kanyang dala-dala. Walang iba. And it is the work of the Holy Spirit. It is the business of the Holy Spirit to work all for Apostle Paul. Kaya ang sabi niya kay Agrippa, sabi niya, short time, anong sabi ni Apostol Pablo kay King Agrippa? Paul replied, "Short time or long, I pray to God that not only you, but all who are listening to me today may become what I am, except for these chains." Sabi niya. So makikita po natin, pag binago tayo ng Panginoon, pag nandoon talaga, proseso, makikita din natin na proseso din. Sometimes, kailangan maging clear yung vision kagaya ng pinakita ng apostol ng Diyos kay Apostol Pablo. That is why because without Christ, man is destined to live in hell for eternity. Without Christ, man is destined to live in hell for eternity. This is the reality. So we must, yung reality nito must give us the courage to speak Jesus. Amen po ba? This reality, hindi po ito kwentong barbero. Hello? Hindi po itong kwentong barbero. It takes the Son of God to come down from heaven because this is the reality. The reality is without Christ, man is destined to live in hell for eternity. So this should give us the courage to speak Jesus. Praise the Lord. Amen po. Praise the Lord. Binibigyan lang tayo ng Panginoon ng pagkakataon. Nanamnamin po yung mensahe ng Panginoon sa atin. Amen. Itong mensahe ng Panginoon na ito ay para sa bawat isa sa atin. Walang exempted po. Itong mensahe ng Panginoon sa atin. And I believe ang Panginoon ang nangusap sa bawat isa sa atin so that gusto ng Panginoon yung mga upuan natin ay may nakaupo na dyan. Di po ba? Yun yung desire ng Panginoon sa atin. Yun yung desire ng puso natin. So I hope the message today will give us the courage to speak Jesus to other people, especially to the lost. Panginoon, maraming salamat po sa oras po na ito. Salamat po sa inyong salita. Salamat po, Panginoon, sa inyong mensahe. Lord, napakaiksi, maaaring napakaiksi, Panginoon, yung mensahe today, O Lord God, but Lord, alam namin po na napaka-meaningful po ito. Dahil ito po yung mensahe, Panginoon, na naisin mo na tumatak, Panginoon, sa isip at puso ng bawat isa sa amin. Lord, purihin ka, luwalhatiin ka, dakilaan ka sa umaging ito. Ang lahat ng papuri, Panginoon, ay sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat isa na nakinig. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, so that what we heard today, Lord God, ay mai-apply po namin sa aming pong buhay, Panginoon.
Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming samo dalangin. Amen at amen. Palakpakan po natin ng Panginoon.